Siguro para sa mga turista, yun ang mga dapat nilang malaman. Pero para sa mga overseas Pinoy dito sa Hong Kong, ito ang magiging tirahan nila hanggang matapos ang kanilang kontrata. Kailangan nila ng mas praktikal na gabay. Sa transportation, kalimutan lahat ng alam nyo sa pagko-commute dito sa Pilipinas dahil ibang storya sa Hong Kong. Here are a few ways on how to get around. Ang pinaka-popular na mode of transportation dito sa Hong Kong ay ang MTR o ang subway. Umiikot ito sa buong Hong Kong, Kowloon at Central Side. Bukod sa mabilis ang biyahe at halos hindi napupuno ang mga tren kahit na rush hour, malamig at malinis ang paligid at may iba't ibang exit ang bawat stasyon depende sa pupuntahan mong lugar. MTR fare varies depende sa pupuntahan mo, from 4 Hong Kong dollars to 13 Hong Kong dollars depende sa layo. Bukod sa MTR, pwede ka rin sumakay sa mga bus na bumabiyahe, lalo na kung medyo malayo ang pupuntahan mo. Siguraduhin lang na tama ang sasakyan mo sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bus stop signs. $6 pataas naman ang bayad. Nariyan din ang tram kung malapit lang ang iyong pupuntahan o ang Star Ferry kung trip mong bumiyahe from one island to another. 2 Hong Kong dollars naman ang bayad sa mga ito. Ang Octopus Card ay parang prepaid card na pwede mong gamitin sa MTR, mga bus, tram at Star Ferry para hindi ka na laging naghahanap ng barya. Maaari rin itong gamitin sa ibang establishments. Mabibili ito sa mga MTR stations. Don't worry, refundable to kung di mo maubos ang 150 Hong Kong dollars na halaga ng card na ito. Advice ko lang huwag nang sumakay sa mga taxi. Mas mahal kasi ang bayad. Gamitin na lang ang pera sa pagbibili ng ibang bagay, di ba? Maglakad! Yan ang uso dito sa Hong Kong. Total, magandang panahon, malinis ang paligid, at malalapit lang naman ang karaniwang puntahan. May exercise ka pa. Kaya bihirang matataba dito pansin nyo? Pero iwasan ang jaywalking dahil medyo mabibilis ang takbo ng mga sasakyan dito at very conscious sila sa traffic rules. Hindi pwedeng malaed sa ang pagtawid dito Sa araw at ulan na panahon dito sa Pilipinas, baka mahirapang mag-adjust pagdating sa 4 seasons ng Hong Kong. Here are a few tips para hindi ka ma-off-season. Pagdating ng October, November, March at April, ihanda ang inyong mga spring attire. Kung lamigin ka, gumamit pa rin ng manipis na jacket o sweater. Maulan din minsan ang mga panahong ito kaya magdala ng payong. Klimang Baguio o Tagaytay ang weather pag ganitong panahon. Summertime naman ang mula May hanggang September, kaya ihanda ang mga preskong attire. Pero pagdating na ng mga buwan ng December to early February, magbalot ka na mula ulo hanggang daliri mo sa paa dahil winter season na ito. Iba ang kultura ng Chinese sa mga Pinoy. Merong silang mga ayaw at gusto. Dapat alam mo to para maiwasan mo rin ang conflict. Iwasang magsuot ng pula sa mga malulungkot na okasyon katulad ng pagdalaw sa patay. Red is purely a happy color. At huwag naman magsuot ng puti o itim sa mga birthday at masasayang okasyon because these colors mean mourning for the Chinese. Baka gusto nyong palabasin kayo dito. Matutong magluto ng Chinese food. Siguradong matutuwa ang inyong mga amo. Matuto rin ang ilang mga phrases in Chinese, which brings us to my next topic. Kahit na globally competitive na rin ang Hong Kong, bihira pa rin sa kanilang talagang nakakaintindi ng Ingles. Kaya it helps if you know a bit of their language. Here are a few Chinese phrases that you should know. Alam nyo ba kung bakit napakadaling mag-adjust ng mga Pinoy dito sa Hong Kong? Kasi napakarami nila dito and it helps if they have each other's company. Kung kailangan ng assistance, pwedeng pumunta sa Philippine Consulate na matatagpuan sa Admiralty Building sa Hong Kong Central. Dito nakabase ang karamihan sa mga government offices katulad ng SSS, Pag-ibig at OWA. At kung homesick naman, lumabas na lang tuwing linggo. Dahil kahit saan ka halos tumingin, may makikita kang kababayan na talagang magpapagaan ang puso mo.
Paano mo malalaman kung Pinoy sila? Simple lang. Sila yung laging nakangiti. Mahirap bang tumira sa isang lugar na ibang-iba ang kapaligiran at kultura? Sana kahit papaano ay nabawasan namin ang inyong kaba sa pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Tandaan na kahit saang bansa ka pumunta, nariyan ang inyong mga kapwa Pilipino.